Kailan lang nadiskubre namin ang kondisyon ng mga magkakapatid na sina Jeto, Maymay at Samuel. Kung minsan nasasambit ng mga magulang na sana wag nang lumaki pa ang kanilang mga anak, pigilan ang pag-usad ng panahon para hindi ang mga ito lumaki ng masyadong mabilis. Pero ika nga nila sa Ingles, be careful what you wish for, lalo pat may mga bata na tila habang buhay, mga baby. Sa bayan ng Jose Dalman sa Zamboanga del Norte, may natatanging 3 magkakapatid. Sa unang tingin, mukhang hindi nagkakalayo ang kanilang mga edad. Pwede pang mapagkamalang mga kambal o hindi kaya sunod-sunod na ipinanganak. Ang bunso, si Samuel, ang height 22 inches lang. Sa edad na 2 taon, singlaki lang ng 8 to 9 months na baby. Hindi siya naiiba sa kanyang ate Maymay na 24 inches lang ang taas. Sa edad na 14 anyos na. Gayon din sa kanilang panganay, ang kanyang kuya Jeto, 22 inches ang taas. Sa edad namang 18 anyos. Si Jito, gipanganak na ko March 21, 1999. Anong misteryong bumabalot sa magkakapatid na atig? Tila ritual na tuwing alas 8 ng umaga, napaliguan ni Leonisa ang kanyang mga anak dahil hindi makalakad ang kanyang panganay na si Jeto. Binubuhat pa niya ito. Ali, May! Si Maymay naman kayang maglakad, sunod-sunod sa kanya. Ayaw paglingkod kay ugaw. Anak, tindog lang. Dahil hindi makatayo si Jeto, humahawak na lang sa katawan ng maliit na putol na puno. Mag-PS ito yan. Hindi sila pwedeng magtagal sa tubig. Baka raw sila magkasakit. Nagabuntag rin ako sa kaliguon. Pagkatapos paliguan, iniiwan ni Leonisa ang kanyang mga anak sa kanilang bahay para maglaro at magkwentuhan sa sarili nilang lengguwahe na sila lang ang nakakaintindi. Kahit si Jeto, na siya pa namang panganay, ang pinakamahina sa 3. Kitang-kitang sinisikap pa rin itong maging mabuting kuya. Sinusubuan niya ang mga ito ng pagkain. Kung minsan, tila ipinaparamdam rin nito na dapat nila siyang sundin. Ang 14 anyos namang si Maymay, parang hindi nalalayo sa mga katulad niyang teenager. Mahiyain, mabilis namang ngumiti, pero tipid na tipid magsalita. Mas matangkad siya sa kanyang kuya. At sa kanilang 3, siya lang ang nakakatayo at nakakapaglakad mag-isa. Sige, hatag na Kuya Dudoy ha. Sige. Ang bunsong si Samuel, sumpungin at iyakin, katulad din ng kanyang mga kaedad. Pero hindi siya nakakagapang, pirmi lang nakaupo. Ay, alok. Kapos ang pamilya Atig, ni hindi nito maibili ng gatas si Samuel. Kasahog ito sa kanin at pritong tamban.
na pananghalian ng buong pamilya. Ko ang pagpangita makulangon man tungod nga di po kapalit usahay vitamin kay kining di ang walay kwarta. Ug na ako'y kwarta magpalit po ko kun ako'y kwarta. Mo na igo-igo ra po ang pagpangita busa nga mura po ang mapalit. 6 lahat ang anak ni na Charlie at Leonisa. Taong 1999 nung ipinanganak ni Leonisa ang kanyang panganay na si Jeto. Dahil una niyang pagbubuntis, panay naman daw ang kanyang pagpapacheck up sa Barangay Health Center. At nung ipinanganak si Jeto, tila normal naman daw ito. Pero makalipas ang 3 taon, doon na nila napansin na hindi ito lumalaki. Ipinatingin naman daw nila ito agad sa isang doktor. Normal rin daw. Kuan mi kanang gustong na mo nga kanang nabay vitamin sa para sa bukog nila kay huyang manggod na siya. Matapos ang 1 taon, muling nagdalang tao si Leonisa dahil sa pangamba niyang baka matulad kay Jeto ang kanyang ipinagbubuntis. Buwan-buwan na raw siya nagpa-check up. Ko sa ikaduha, orgya po akong naadjud sa kong hunahuna nga. Di ba ka ni gamay na pud kay siya inig ka. Tao niya inig tangkod niya tuig basin gamay na sad. Dili man. Laking tuwa raw nilang mag-asawa nung normal na lumaki ang pangalawa nilang anak. Kana si Dario, nakuhaan na din akong basi nga dili sila magpareha. Ang isa ka bulan ang bata, dako man kaigtubo jud. Insakto man himsog man siya. Taong 2003, ipinanganak naman ang pangatlo nilang anak, si Maymay. At muli, may napansin si Leonisa, nakakaiba. Alipay po ni nga, pagkataon niya nga, nakita na mo na siya, simple nalipay yun ni, kay na naman na siya din. Pero wala yun, may magdahong nga, may nga na siya. Taon sa, kay ganun wala ni dako ang atong anak. Mag-uul man ko, kay kung ano na, bisan giinsa niyo siya katiman, nga wala yun na siya nitubo. Ang mga sumunod pa niyang anak, sina Charlie at Lito, normal din. Pero nung ipinanganak ang kanilang bunso na si Samuel, pagtuntong nito ng 2 taong gulang, hindi na rin lumaki. Sakit yun ni mo hununaw nga, di sila ka-eskwela, maparehanta nga mapaintag, puros dagko, kay aron jud sila mapa-eskwela na mo niya, kay dili man sila kalakaw. Bagamat triple ang hirap ng mag-asawa sa pag-aalaga kina Jeto, Maymay at Samuel, nanatiling positibo ang kanilang pananaw. Gidawat ra pud namo nga bisan ingon anak na siya nga dili siya motubo, amo pong gidawat jud siya nga kinasing-kasing pagdawat. Kay mo may pagbuti hatag sa Ginoo. Pero sa 2 hanggang 300 pisong kita ni Charlie sa pagsasaka, minsan lang daw sa 1 buwan kung makatikim ng gatas ang 3 nilang maliliit na anak. Kini sila sa akong kita, dili jud kaimpatar sa film. Kini siya makaimpatar pa. Sa ikaduha, di na kaimpatar. Dahan to'y katulo, makulang yun ang ako ang pangita. Minabuti ng aming team na ipa-check up ang mga bata sa Provincial Hospital sa Dipolog City. Pag 5.2. Aside po sa dwarfism na nakita natin sa tatlo, normal naman po yung mga physical findings natin sa kanila. Wala naman pong mga ubo or lagnat po na nakita. Kulang ideally para sa edad nila, for example, yung sa 2 years old na anak nila, nasa 10 to 15 kilograms po sana ang ideal body weight nila. Taong 2010, nung itinampok din namin ang hinirang na shortest man alive ng Guinness World Records, ang 24 anyos na ngayon na si June Ray Balawing ng Dapitan. Sa height na 23.59 inches lang o humigit kumulang 2 talampakan. Makalipas ang 5 taon o nung 2015 lang sa hindi rin kalayuang bayan ng Sindangan, dito pa rin sa Zamboanga del Norte, nadiskubre naman namin ang 17 anyos noon na si Jason sa height na 22 inches lang o mahigit 1 pulgada ang liit kay Junray. Nagkataon nga lang ba na sa iisang probinsya nakahanap kami ng mga katulad nila? Isa rin sa mga nababanggit na dahilan kung bakit may mga ganitong kondisyon sa mga bata ang malnutrition, kakulangan sa tamang pagkain at bitamina.
Dahil liblib ang maraming mga lugar, kadalasan daw ayon sa Provincial Health Office ng Zamboanga del Norte, hindi na nakakapagpa-check up pa ang mga buntis. Sa buong probinsya, tinatayang meron lang 7 hanggang 10 mga OB-GYN. At karamihan sa kanila nagtatrabaho sa mga pribadong ospital. Hindi abot kaya ang singil ng mga ordinaryong mamamayan. Kadalasan, sa bawat munisipyo, ang mga tinatawag na RHU doctors o Rural Health Unit doctors ang tumatao sa mga paanakan o sa mga birthing facility. Ayon sa endocrinologist na si Dr. Oliver Dampil, sa kaso ng magkakapatid na atig, hindi dwarfism ang kanilang sakit, kundi cretinism. Hindi katulad ng dwarfism kung saan disproportionate o hindi pantay ang paglaki ng mga bahagi ng katawan, sa cretinism, kapansin-pansin na proportionate o pare-parehong maliliit ang bawat bahagi ng katawan. Yung bata, kahit nung pinagbubuntis pa lang siya at after pinagbuntis, kinulang sa thyroid hormone. No? At yun, dahil ang thyroid hormone, importante sa development, sa growth and development, nagiging arrested yung development nila. Not just physical, no? Hindi lang sa physical, pati sa mental na aspeto. Ang taong may cretinism, bukod sa humihinto ang paglaki ng katawan, humihinto rin ang pagdevelop ng isip. Sa dwarfism, pwede raw lumaki ang bata hanggang 4 na talampakan. Sa cretinism, tumitigil ang paglaki. Yung iba sa kanila, flat ang bridge ng nose, no? At pag mapapansin mo, yung dila nila is mas malaki than normal. So ilan yan sa mga ibang Tapos kung minsan sluggish silang kumilos dahil nga mababa ang thyroid hormone nila. Ang pinakamabisang paraan para malaman sila is i-test through blood. Cretinism ang diagnosis ni Dr. Dampil sa mga magkakapatid na atig. Ang pangunahing sanhi raw ng cretinism, kakulangan sa iodine habang nagbubuntis. Make sure na tama yung dami ng iodine sa kanilang kinakain. May rekomendasyon naman kung gaano kadami. Pinakamaganda yan, kumonsulta sila sa kanilang doktor, sa kanilang OB, obstetricians, at mapapayawan sila ng tamang pagkain. Pangalawa, kung meron na silang lahi ng thyroid problem talaga, or sila mismo merong problem sa thyroid, na ipacheck bago pa man or as soon as malaman nilang buntis sila, ma-undergo nila yung neonatal screening. Konting dugo lang naman yung kukunin sa baby, itetest sila ng maraming sakit na potentially, kung hindi makikita agad, ko-cause ng developmental and mental delay. Hinandugan ng aming team ng kaunting tulong ang pamilya atig. Meron kaming konting sorpresa sa inyo para sa sari-sari store nyo. Salamat po sa inyo. Sobrang-sobra. Dagdag na paninda sa kanilang sari-sari store at gatas at vitamins para sa mga bata. Idong po sa Ginoo mo na dako ko po salamat sama po sa ninyo. Napakarami pang mga lugar sa ating bansa ang kasing liblib ng Jose Dalman. Ang mga bata kulang na kulang sa nutrisyon simula pa lang sa sinapupunan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.